sa inyo, mga tropa. Nandito ulit sa Motonilo. Ayan, at nagre-ready tayo, nagbabalik. Pabiyahe nga pala ako ng San Miguel, Bulacan ngayon. Dadalaw lang sa isang pinsan na pinagpahinga. So, dito tayo sa Visayas Avenue. Kung nga pala ako dadaan sa traffic lang talaga, Mindanao Avenue. Ayan. So, ito na, nandito tayo sa Congressional ngayon. Guys, pansinin nyo, hanggang ngayon, si FC pa rin ang ginagamit ko pang long ride. Kasi kung tutusin, tagal na to eh, medyo may edad na si FC, pero siguro nasa pag-aalaga lang din ito yan. Marami kasi na mas modelo dito, pero laspag na. So ito nga guys, nandito na tayo sa Congressional. I-update ko kayo pag nasa EDSA na tayo. At yun na guys, kinap ko na lang yung video. Actually, ito, along EDSA na to, yung news. Papunta ng Balintawak to Monumento. Medyo kinakat ko na lang yung mga video kasi para hindi tayo masyado bumaba. Okay. Approaching tayo sa Monumento guys. Kanan na tayo dyan pa MacArthur Highway. Sana hindi traffic. So, samahan nyo lang ako guys. Tignan nyo kung gaano pa katatag itong 2012 na Yamaha FJ16. So, hindi ako familiar dito guys kung ano, Valenzuela na ba ito? Valenzuela may kawayan. Medyo bihira kasi ito naman dito kaya naninibago. At saka super maganda, maluwag-luwag ang kali ngayon na. Yun, pero yung construction dyan pa rin, hindi pa rin siya nawawala. Pero unlike before, in fairness naman, no, pag dumadaan kami dito as in itong MacArthur Highway parang buwan, tapos may mga part na construction basta ganun. So ito guys, pa-comment naman kung anong lugar na to kasi hindi ko na binabasa, dire-diretso na ako para hindi ako gabihin sa biyahe. Yan, medyo nag-start na yung traffic kaya men, gapang-gapang tayo ng konti. Dati dito kami dumadaan sa may Ginto Pulilan, doon kami dati dumadaan. Pero ngayon, meron ditong shortcutan sa parang parting Bukawi lang. Eto na, kumana na ako guys, hindi ko na cover yung flyover. Paki-comment na lang din anong kali to. Ang sabi sa akin nung pinagtanungan ko kanina, ito na daw yung kaling kadaanan ko. Labas ko nito is sa bypass. Bustos bypass ba? O Pulilan bypass. So, ayun, Burol second. Hindi ko matandaan ko. Hindi naman siya Pulilan no? Bustos bypass ata yun. Balagtas bypass siguro. At least dito may build up ng konting traffic pero dire-diretso may time din na maluwag kasi oras ko kanina alanganin. Oras nga pala na to around 4 PM. So dahil maluwag naman siya, sarap i-enjoy guys. Dumaan kami dito minsan nung nag-outing kami Tagbagyo, baha itong lugar na to, lubog. So ito, hindi ko rin familiar tong lugar na to may nagturo lang sa akin nito na doon nga daw lunsod sa part ng Bukawi after ng flyover. Ito na guys, nakapasok na ako ng bypass. Pwede naman at maluwag ang bypass ngayon. Sana maaga ako makarating ng San Miguel, Bulacan. Pasensya na guys medyo matuling kasi yung takbo yung camera ko. Hindi makita yung far view, no? Pero sana ma-enjoy nyo. Sama lang kayo sa akin. Ayan, hukunin naman. Pasensya na kayo guys Pero ang sarap sulitin ng dito, takbuhan dito. Yung top speed mo, susubukan mo dahil open highway siya. Actually, naglolo ko yung yung aking speedometer. Pero pili ko ang takbo ko nito mga nasa 100 to 110, 180 nun. Pero tumatap speed dong si FC sa akin dati ng 120 plus. Sa stock sprocket, stock lahat, wala. Carburetor to, hindi siya FI. Ganun pa man guys, kahit medyo may edad na to si FC, swabe pa rin siya gamitin, no? Kahit bira ko siya mga PMS kasi lagi na rin tayong busy ngayon. Sa totoo lang, bihirang-bihira na ako makapag-ride. Kaya nga parang nilalagdat ako minsan pag hindi ako nakakalayas So far, napaka-responsive niya.
Etong tulay na to, hindi ko alam saan part na to eh. Kung papansinin nyo, magiging mataas, ang taas ng view, ang taas ng buwan. Ayan, kasi tumayo ako dyan. Nagiinit na yung kwento eh. Ayan. So dahil may mga sasakyan na, balik tayo sa upo. Medyo nagmabagal lang ako ng konti dito. Dahil sa truck, okay. May tricycle pa na sa harapan guys. So, try natin kung vertical. Medyo delikado to. Bad. My bad. Mali. So, ayan. Inon ko yung far view no, front view ng camera. Ayan. Hindi na rin ako nagsalita dyan kasi wala namang mic yung hindi naman ako dinig sa cellphone. At ito yung NMAX na nakikipaglaro sa akin kanina. Ayan. Kala niya nakikipagkarera ako, hindi niya alam kung matuli lang ako dahil baka nabutin pa ako ng dilim. Feeling ko guys, nasa Baliwag part na to, malapit na ako ng San Rafael, doon sa may kanto na kakananan ko, San Rafael na actually part pa ng Baliwag yun. So tara guys, sama lang guys sa akin mga ka-FSA. Sana yung mga FSA nyo ganito pa rin katatag, diba? Sarap ng Iberit guys. Nandito na ako sa dulo ayan, napagas muna tayo. Dito na ako sa San Rafael. Okay, maganda kanso. Marada lang ako dito sa San Rafael. Kaya lang ako sa akin naman Arthur. Sa akin. Kapisip ng traffic. Parang hindi umuusad. Buti na lang hindi ulan. Punta na ako ng San Miguel. Sa pinsan ko, makikiramo lang. At ito na nga ulit mga ka-FSA. Tara, naraga na tayo. Alas 5 na ata o 4:30. So sana hindi ma-traffic. Pero as expected, kung lugar na to, San Rafael na to eh. Medyo traffic na dito. Ayun, gaya ng kanina, tricycle, lulusot na naman ako. Parang inulit lang yung kakulitan kanina eh, no? Tigas ng ulo. So, San Miguel na pala ako. Hello, hindi ko na na-video yung San Ildefonso. Ito na yung arko ng San Miguel guys. Medyo padilim na siya. At bago ako dumating ng Pinambaran o ng Barangay Pag-asa, sana maliwanag pa para makita nyo yung hanging bridge. Yung hanging bridge na yun, bata pa ako, parang World War II pa yun eh. Hanging bridge na yun. Ito na yung sa daan papunta ng galing Nueva Ecija papasok ng town proper ng San Miguel. Dito talaga build up ang traffic dito kasi to intersection. So nalagpasan na natin yun, diretso lang. At ito na, malapit na tayo sa kakanto ng Pinambaran. Grabe pala talaga daan dito, to the moon. So yun, kung bata ako, pag umuwi kami dito guys, ang palatandaan dyan, yun nandito sa may left side. Yan, makikita mo may waiting shed dyan eh. Yan, may waiting shed dyan. Yan yung palatandaan para dyan ka bababa pag magbabas ka, tapos sasakay ka ng tricycle dito sa kanto na to. Ayan yung pila ng mga tricycle sa bandang kaliwa. Yan, papunta ng Maritan, King Caballo, Pinambaran, Pag-asa. So ito, padilim na nga. Wala tayong choice. Talagang ganun eh. Lamig ng hangin dito guys, in fairness. At saka kahit mabahay na siya, may palayan pa din. At eto na guys, nandito na ako sa may kali na to. Yung may sasakyan kayo nakikita sa kabila niyan, pwede rin dumaan doon, kaya lang iikot ko pa ng malayo, no? So mas malapad yung daan na yun. Ito kasi tabi ng patubig. Ayan, no? Irrigation yung nasa kanan ko. Ayan, naalala ko pa, dyan kami nahulog eh, nakasakay ako sa kalabaw. Ayan. Yung daanan na to, separate to, padiretso dito. Ayan, ito yung Cantarilla. Tapos papasok na tayo ng hangin bridge guys. Kaliwat kanan dyan, mga kamag-anak ko yan. Kila Tata Uding, mga lahi din ng mga pinsan ng nanay ko. Ito na yung hanging bridge guys.
Grabe. Buti nga ngayon maganda yung kahoy niyan. In fairness, ano. Hindi kagaya dati, diretso, parallel. Buti ngayon nakapahalang kaya hindi masyadong delikado. Dati may mga nakaangat-angat pa yan. Ha? Oo, ha? Diwali bukas guys. Pakikita ko sa inyo anong itsura ng ilog na yan. Pero mababa na daw siya ngayon. Gawa ng syempre, alam mo yung mga tao, basura, bumaba na. Pero dati napakalalim yan. Napakalinis ang ilog na yan. Diyan kami naliligo pag nagbabakasyon ako dito. Okay. Nandito na tayo sa Barangay Pag-asa. Bandang dulo lang neto, andyan na yung bahay ng pinsan ko. Dito lang muna ako mag-i-stay sa pinsan ko na kay Kuya Boyet Espino. Tapos siguro magpapahinga lang ako, pupunta kami sa Patay mamaya or bukas na umaga. And finally, actually malawak tong bakuran na to eh, no? Ito yung bahay ng pinsan ko, si Kuya Boyet. May alagain pa ako. So hanggang dito na lang muna tayo mga ka-FSA. See you tomorrow. Bukas papasyal ko kayo sa bukid. At makalipas na nga ang magdamag na kwentuhan. Eto, umaga na guys. Alis muna kami ng aking pinsan. Pupunta kami ng Pinambaran. Sisilip kami doon sa isang pinsan namin na pinagpahinga na ng mga noon. At kahit papano nakausap ko man lang yung mga anak niya. Bihirang-bihira na kasi ako nauuwi talaga dito. Hindi kagaya dati, regular. Halos monthly umuwi ako. Pero ngayon, parang isang taon ako nung huling umuwi dito eh. So ito na guys yung itsura ng tulay. Tignan nyo maigi. Dati medyo malawak tong daan na to. Hindi siya ganun kabahay. Bukid pa yan, kaliwat ko ano. At ayan na, ang itsura ng hanging bridge. O diba? Taka. Ayan yung ilog. Actually mataas yung tubig na rin ha. Pero malalim to dati guys. Parang isang poste ng Meralco. Diyan kami naliligo, malinis yan. So ayun, palabas na. Yes, safe. Thank you. Ito nasa kaliwa na to, bahay ng pinsan ko to, si Kuya Odeng. Ito rin yung dinaanan ko kagabi sa kabilang side. Daanan yon papunta ng Baritan, King Kabayo. Tatawid. Babaybay lang namin itong daan na to guys. Papunta to ng Pinambaran sa eskwelahan. Doon sa kapila ng, tabi ng kapila yung bahay ng pinsan ko. So, yun na nga, kaya na sinabi ko, makasilip man lang muna. At makapagbigay pugay. Nandito na kami guys. Pinutol ko na lang yung video. Eskwelahan to nasa may bantong kanan ko. At ayun yung burol. Okay. So, mamaya na ulit tayo guys. Galing na ako dito sa Patay. Kami tignan namin yung lupa. Mabalik na lang kami bago ilibing. Dahil galing nga kami doon sa isa pa namatay, sa mother side ko din yan, yung tatay niya kapatid ng nanay ko. So pupuntahan naman namin ngayon dito yung sa pinsang buo ko din, yung nanay nila at saka nanay ko magkapatid sa Pulong Incheck. Tawag doon Pulong Incheck, pero ewan ko ba tinawag na Pulong Incheck eh. Pagdating ko naman doon, yung mga tao doon di naman singkit eh. Yun ang pinagtataka ko. Basta bahala na. Tapos dito rin kami dumaan kanina guys. Pumasok lang ulit kami ng Barangay Pag-asa. Andito rin kasi yung daan papunta ng Pulong Incheck. Alam mo tong tulay na to yan, no? Parang ilog yan, no? Dami daw tiyanak dati dyan, sabi ng nanay ko. Sa gabi marami nagmumulto kasi nung panahon ng hapon, yung mga batang ipinapalaglag dyan, itinatapon. Okay? Dumaan lang kami dito sa ano, mini resort dito. Ang nagmamanage nito yung asawa ng pinsan ko. Sisilip lang kami tapos tsaka na kami didiretso doon sa Pulong Incheck. Party pa rin ata ito ng, ng Pag-asa. So stop muna kami dito guys.
At ayun na nga guys, after ko makita yung yung mini swimming pool doon na kung saan may mga rest house na maliliit, mga kubo-kubo, papunta na kami ng Pulong Incheck. Itong lugar na to dati guys, yung binata ako, nilalakad ko lang to, nilalakad lang namin to. As in, itong kalye na to lupa, buti nga ngayon sementado na eh. Tapos, ang kagandahan sa kanya hanggang ngayon, kita mo, napakaganda, bukid pa rin. Mga bagong tanim yung palay. Nahulog yung sombrero ng pinsan ko. Ayan na, okay, go. Yung dadaanan namin na yan, may nag-aararo. Kita nyo, ang daming tagak. Tagak ba yan? O hiron? Ayan, yun, dami, ang dami, yan. O, diba? Ayan. So, itong lugar na to dati, daan-daanan ko lang to. Yung mga tagak na yan guys, hindi kasi kinakain dito yan, kaya malapit sa tao, kita mo. Nanginginain sila ng mga mga kulisap. So, malapit-lapit na tayo. Itong hindi ko alam kaninong lupa ito eh. Basta doon tayo pupunta sa may malapit sa lupa na maaari kung pagtayuan ng bahay in the future o saan ako na lang. Dito kami pupunta sa bahay ng pinsan ko. Pulong Incheck na kami. At yung cell site na yun guys, yung nakikita nyo. Yun. Bandang kanan nun, nandun yung bahay ng pinsan ko. Yan, exactly dyan. Tapos dito maraming hiwaga dito eh. Nagbakasyon dito yung kapatid ko. Dito daw siya hinarang ng kapre. Hindi ko alam kung totoo ha. Hearsay na lang yun. Kasi itong punuan na to, may ilog dyan guys. Pag dumaan ka ng umaga, wala fresh yung amoy. Pagdating ng gabi, itong buong lugar na to, may patis, napakalansa. Ewan ko sa gabi lang, pag sa umaga hindi naman. Hindi ko rin mapaliwanag kung ano man yun. Bahala na siya. Wala na ako doon. Hindi naman ako natatakot doon kung ano pa man yun. Okay, ito na, lupa na ulit. Ito nyo yung nasa left side ko guys, irrigation. Kung may mga bata na mimingwet to, itong patubig na to, diyan kami nanguhuli ng mga hipon, ginagawa namin jumping salad. Yan, yung kantarilla na yan, sinasarahan namin yan, nilalagyan namin ng kulambo. Tapos na tayo dito sa bakuran ng pinsan ko, Aguilar Espino. Yan, bahay ng isang pinsan ko. At ito rin yung mismong matandang bahay, mismong bahay ng tiyahin ko. Kaya lang, ito yung sinaunang 700 lang ang tinakbo. Sa stock lang sa bahay. Amo, Magkano mabibili tayo? mga 35, 40. Dalawa yun. Kaya mas. Lalo nalaman na pamagay ko dito. Ilang prutas to? Dragon fruit kami. Ilan yun? Ano ito? Kibulit? Ano ulas oh? Ngayon ako nakakita na itong prutas na ito. Ulas. Ano ulas? Alam niyo to guys? Ayun na nga mga KFC. After na maghapong kwentuhan, kainan. Ito, pauwi na ako guys. Puputulin ko na tong video, medyo madilim eh, tsaka lubak-lubak. Sa highway ko na kaya update guys. At andito na nga ako sa Chowking Camias Highway sa Miguel, Bulacan. Ito na ako. Salamat po Diyos. Salamat. Dito ako sa Chowking guys. Nagmami lang ako. Gusto ko lang ngayon ko sa baw. Tsaka isa pa, kaya ako napento doon, may konting abire lang. So far okay na naman at meron kaibigan, kamag-anak yung tungkol sa pangailangan. Ito guys, dire-diretso na ang uwi ko nito. Ito, binabagtas ko na ulit ang highway ng San Miguel, Bulacan. At magpapagas nga pala muna ulit ako guys. Ito, nagpagasolina ako dito sa parte ng San Rafael na to eh. Caltex. Dito rin ako madalas suminto dati. Papagas lang ako dito tapos upo lang sandali para medyo makapag-chillax and then tuloy-tuloy na ang biyahe guys. Paano mga KFC? Lakay na tayo. So ito na ulit yung kahabaan ng San Rafael. Malapit na ako dito sa may kinakaliwaan dito papunta ng bypass. Yan. Grabe, may mga part pa rin na bako-bako. May part na makinis. Magandaan lang dito. Hindi siya ganun ka-traffic lalo na sa gabi. Hindi kagaya ng regular day tapos tadaan ka dito yung may pasok o umaga, rush hour. Paka-traffic dito. Yan, yung mga truck guys,
yung iba dumidiretso, pero more on kumakaliwa yan dyan, pakaliwa na ng bypass yan. Dito ako nag-full tank kanina sa may gasolina na Shell sa may kaliwa. So eto, mabaybayin natin ang kahabaan ng bypass. Mabuti naman itong mga part na ito may ilaw, maliwanag. So hopefully sa awa ng Diyos, ingatan nawa tayo na makauwi tayo ng ligtas. I-update ko kayo guys. O diba? Ganda ng kalyo, maliwanag, maayos. Pero kasi previously matagal na itong ano na to eh, itong bypass na to, itong Balagtas bypass na to eh. Dati grabe, pag kinoconstruct yung kabila, pag naayos na itong kabila naman, tapos walang ilaw, madilim. Buti ngayon, yan, maliwanag na siya. Tsaka marami ng kainan sa liwat kanan, unlike dati, as in talagang bukid. Tapos madilim, mabuhangin, malupa kasi laging may construction. So sana makauwi tayo ng maaga sa Manila para hindi naman tayo mapuyat. So okay lang din naman kasi wala naman akong pasok sa umaga. Tomorrow is Monday, ang pasok ko is sa Cavite. Ayan na, umabot na tayo dito sa part ng walang ilaw. Parte na ata ito ng Baliwag o lagpas na ng Baliwag. Kailangan na, ito yung mahabang tuloy kanina guys. Kita mo, hindi na natin makita. So, hindi ingat lang pero kailangan natin ito. Tignan mo mga ito. Natutuwa nga ako eh, kahit na medyo matanda na itong si FC. Malakas pa rin umatak. Okay lang guys. Napaka-responsive na ibibigay niya pa rin yung gusto ko. Relax lang. Yung iba nga medyo siguro slow sila kasi hindi ko malakas. Pero kasi ako, pag ginagala ko baka tamaan ako ng antok. Kaya ugali ko na talaga pagkaabi ng open highway. Natawa ko pag mga walang intersection. Malapit na ako dito guys sa ano, sa yung kinakaliwaan dito papunta ng MacArthur Highway. Yan, ako na lang anong part ko eh, basta buti rito itong part na to. Salamat naman at maliwanag na dito kasi ito daw guys, bago ito natapos na may toll gate na to. Ayun, kakakwento ko, lumagpas tayo guys. Lumagpas ako, muntik na ako mabot sa toll gate. Ito, sa Bulihan, dito papasok. Bulihan pala to, Bulihan. Tapos yung pinasukan ko kabilang side dulo sa Burol 2nd. Sa gabi maluwag oh. Pero may mga time na dumaan kami dito, medyo mabubungot na din kasi matraffic. Ito na, palabas na ito na MacArthur. Okay, diba? Oops, si ate nahulog yung helmet. Naku, munti ka na ate. Naku, pat dyan o, hindi ka man lang. Munti ka na yun. Guys, MacArthur Highway na to. So, iksyan ko na lang itong video. I-update ko kayo pag nasa Visayas Avenue na tayo. Malapit na ako. Ito nga pala yung Bukawi Flyover. Yan. Yung bagong gawa ito. Dumaan kami dito ng kuya ko. May aksidente dito kasi bibili kami ng paputok. Grabe. Talagang yung aksidente dito, salubungan. Wasak yung motor, sumalpok sa L300. Dami na rin itong bago. Okay. Still guys sa MacArthur Highway pa rin tayo. Syempre, buti nga ngayon eh, itong MacArthur eh, ano, hindi na ganun kaluwak. Feeling ko malapit na tayo magmonumento. Pagaramdam ko. So ayan na nga, monumento na nga ito guys. Nakakauwi na rin tayo, pero ang oras natin is mga 11 na to, mas 11 ng gabi. Edsa na po, yan na tuloy ni kuya, ala nakikipagkarera. Okay, Edsa na to, pabalintawak papunta ng Cloverleaf. Okay, ito yung balintawak guys, sa parting kanan ko papunta na tayo ng Muñoz. Okay, kinat ko na yung Muñoz ha. Pumasok na tayo dito sa Bago Bantay, Santo Cristo, papunta ng Pag-asa. At labas na ito, Mindanao Avenue na. Tapos Veterans. Then ayan, Mindanao Avenue na tayo. Okay, mag-U-turn tayo doon sa tapat ng gate ng Veterans. Yan, ako tutulog pa ng sasakyan ng gabi na. Ano na to guys, mga alas 12 na.
traffic. Okay, Road 1 Project 6. Dire-diretso na. Tugos nito is Visayas Avenue. Luwag ah. Visayas Avenue na tayo guys. Nandito na tayo malapit sa teritoryo. Okay, nice. Thank you for watching guys. No? Yung nasa kanan ko, Central Avenue yan. Yan. Yun. At ito yung Shell na pinanggalingan ko kanina. Nung bago ako umalis. Dito na ako sa amin. Maraming salamat guys. At sana nakapag-share din kayo ng video nyo, ng FC nyo kung gaano pa katatag, saan pa mga nakarating. Thank you for watching. This is Moto Nilo. Buhay. See you next video guys.